tinatawag, iba yung stylist. So ako yung nag-i-style, siya yung wardrobe ko. So basically, siya yung nag-aayos ng mga preparation. So tinatawag ko wardrobe, ganyan. So hindi niya kinakaya yung ano, puyatan sa set. Grabe kasi sa set. Sabi ko, kala nyo nandyan yung ma-attitude na artista kasi paulit-ulit na lang. Ay nako, sabi ko nga sa inyo, mabait sila sa umpisa pero pag pagod na sila, lalabas na attitude ng artista. Pero natural yon kasi pagod ka na eh. Kaya dapat ganun din natin intindihin itong ano na ito, part na to ni Donato sa ni Nathan. May possible na napapagod na rin si Nathan sa pagiging personal na hindi nila pinagkaintindihan ni David. Possible yun. Ako, nandun ako sa ano na yon, perspective na yon. Kasi may karanasan ako sa pagiging personal stylist. Wala namang pinagkaiba yan sa personal makeup artist eh. Ang lagi kong ang katrabaho nun, asawa ni Dominic Ochoa. Saka si Archie. Yan lagi kong mga katrabaho. Mamang nag-send ako ng 500 noong Friday. Kayo ba yon, Ma'am Minda Bukay? Thank you po Ma'am Minda Bukay. Opo, natanggap ko po. Sabi ko nga, kaninong galing tong 500? Sa inyo pala yung Ma'am Minda Bukay. Thank you Ma'am Minda Bukay God bless po. Salamat po, salamat. Ayan. Natanggap ko po yon nung kahapon ba yon? Kahapon. Oo. Sabi ko, kanino kaya galing tong 500? May dumating sa akin. Wala naman nag-message sa akin. Sa inyo pala yon, Ma'am Minda Bukay. Thank you po, Ma'am Minda Bukay. Salamat po. Kaya ayoko nang bumalik sa showbiz. Okay na ako sa vlogging. Okay na ako sa ganito, Diyos ko. Kahit na sabi mo malaki ang kita, Diyos ko, yung ngarag days ko, ranas ko na eh. Pinababalik nga ako ng pinababalik nga ako ng friend ko na makeup artist. Sabi ko, script writer. Ayoko na, sabi ko. Pwede ka pa bumalik, sabi sa akin. Ayoko na, friend, sabi ko. Lipas na tayo dyan. Ayoko na talaga. Kasi ang hirap. Mararanasan mo na naman yung basta mahirap ipaliwanag. Kasi magiging, kahit na sabi mo matagal na ako, pag bumalik ako, baguhan ulit ako. Ganun yun. Ganun ata talaga sa showbiz. Kahit artista, minumura, diba? Yes, Ma'am Marie. Kahit artista, lalo na hindi sikat. Alam nyo ba, eto take note alam nyo ba si, Enrique Hill Enrique Hill. Enrique Hill. Hindi pa sikat si Enrique Hill. Head and Shoulders pa lang. Brand pa lang niya, Head and Shoulders. Talent pa lang si Enrique Hill. Naranasan ni Enrique Hill na minura. Minura siya ng director. Ang director namin noon si Derek Michael. Mike. Derek Michael, ang director namin noon. Minura siya dahil hindi niya makuha yung pagdapa. Minura siya. Ang partner niya noon sino ba partner niya? Jesse Mendiola. At ang boyfriend pa ni Jesse Mendiola noon ay businessman.
businessman pa. Pag hindi mo kaya yung eksena, mumurahin ka. As in, pagbaguhan ka, mamaliitin ka ng director doon. Opo, salamat din Ma'am Minda Bukay. Oo. Salamat po talaga Ma'am Minda Bukay. Hindi naman kasi natin alam ang tunay na ugali ng mga artista sa likod ng camera. Basta si Bibi kasi nakatrabaho ko na. So basically si Bibi, nung nag-uumpisa siya, meron siya mga issue. May issue talaga si Bibi. Pero na-overcome ni Bibi yon. Nung tumagal na siya, nakuha na niya yung rhythm na tinatawag. Rhythm ng showbiz, kung paano laruin ng showbiz. So para hindi siya mapulaan si Bibi, naging professional siya. Oo, ginawa niya lahat, maging professional siya. So that's the time na meron siyang karapatan na mag-attitude. Bakit? Dahil professional ka na eh. Professional ka dumating, professional ka lumabas. Kasi just para sa'yo, trabaho ito eh. Diba? So, basically, dapat sa partner mo, trabaho rin. Kaya nga nagkaroon sila ng nang hindi pagkakaintindihan ni David. Ayaw kasi ni Barbie na meron kayong, kasi ang set kasi, merong rehearsal na tinatawag yan. So basically, bago mag-umpisa yung take nyo, or mag-start kayo ng take, may rehearsal kayo. Pag na-late ka sa set, tulad ni David noon, na lagi na late sa set, so nagkaroon sila ng conflict ni Barbie, diba? At aminado naman si David doon na lagi siyang late sa set. So naaapektuhan yung rehearsal nila. So napapatagal yung trabaho. For example, dumating si Bibi ng 2 hours ahead. 2 hours ahead. At dumating ka, 2 hours late ka. Imagine, ang pinag-antay mo, yung partner mo, for almost 4 hours. Diba? So, sino matutuwa doon? Walang matutuwa doon, of course. Good evening, Mamang. Ayan, sorry late. Ayan, si Rockwell, shout out. Kaya hindi natin alam ang hidwaan kung ano nangyari kay Nathan sa kay David. Pero malakas ang teorya ko na si Nathan gusto na mag-freelance. Na hindi naintindihan ni David, siguro meron silang hindi pagkakaunawaan. Diba? Na hindi pinagkaintindihan. Doon ko siya tinitignan talaga. Pero yung personal na away, wala. Malabong si David awayin niya si Nathan. Si Nathan awayin niya si David. Hindi. May boundaries yan. So basically about sa trabaho yan. Decision making. Oo. Pang-motive lang siguro kasi isa na rin yan yung dahilan ng mga director. Isa na rin yan sa dahilan ng mga director. Actually, sinasabi nga ng mga director, sikat ka ba para lang mapaiyak yung mga artista or makakuha sila ng
Sasabihan nila ng mga hindi magandang salita. Then after, papalakpakan ng director. Very good, very good, very good. Kaya mga director. Lalo na pag si Direct Mati na nakatrabaho mo. Nako, Direct Mati. Oo. Pag si Direct Mati ang nakatrabaho. Kaya maraming umiiwas din kay Direct Mati. Direct Mati kasi may pet. Binibining Joyce Bernal, nakatrabaho ko na sa Viva. Napakahirap din katrabaho niya. Kasi napakahigpit din yan. Pero maganda kay Binibining Joyce Bernal, kay Direct Joyce, is ano siya, mahilig siya mag-take ng awkward. Ganon. Minsan, meron siya nakikitang awkward moment, kukuha na niya yun. Ilalagay niya yun. Oo. Yung minsan natural, natural lang. Meron nga ako naalala, yung kay kanino to, kay sino to, si ex ni Angelica Panganiban. Sabi ni Direct Joyce, isipin mo kung paano ka niloko ni paano nagtsuktsakan si ganito, ganyan. Ganun yung mga bangitan. Hindi ko nababagitin yung pangalan, the artista. Isipin mo na lang na nalaman mo nagtsuktsakan si ganito, si ganyan. Awkward moments yon na nagkukwento si Angelica Panganiban. Kinuhanan ni Binibining Joyce. Nalimutan ko na yung pelikula na yun eh. Ano ba yun? Basta merong Mami, ano ba yung pelikula ni Angelica Panganiban noon na yung kaka-break pa lang nila ni ni Derek Ramsey noon. Alam ko kasi istorya niyan paano sila nag-break. 'Di ba? Di nyo alam 'yon, no? Ako alam ko 'yon. Kung paano pa naputol ang set namin noon. Merong hindi dumarating kasi sa punto, mga kabarda, na dalawang artista hindi pwede pagsamahin. Pero magkatrabaho sila. Imagine niyo gaano kahirap 'yon sa isang director na magde-direct ka ng dalawang artista pero hindi pwede pagsamahin. Like Angelica Panganiban, Christine Reyes, hindi pwede pagsamahin. For 3 years yun. For 3 years. Hindi sila nagsama sa isang project. Pero magkasama sila sa isang project. Pero hindi sila pwede pagsamahin. Sa shooting, sa taping, hindi sila pwede pagsamahin. Imagine niyo gaano kahirap yun. Kasi sa Alabang ay naku, mahaba. Yan eh, napakalaki issue na yun dun sa amin. Meron pa nga nun na awkward moments din na nalaman namin na meron palang isang doon namin nalaman na confirm na bakla itong artista na to. Dahil napakagatlabi siya, na starstruck siya dun sa isang artista ng isang network. Ang ganda kasi ng eksena na yun kasi as in first time niya makatrabaho tong artista na to sa commercial. Tapos pag playback namin, hindi lumabak, hindi kasi pag take nung eksena, supposed to be lalabas yung dalawang artista sabay.
lalabas. Eto na lang, clue. Valentine date. Ah, Black Valentine. Black Valentine. Isipin nyo kung sino yung artista doon. Supposed to be dapat parehas sila lalabas. Parehas matinee idol to. Doon namin na-confirm kasi tinatanong nung isang artista kung nandyan na yung isang artist. Excited siya makita sa dressing room. Gwapo ba? Gwapo ba? Ay, ano ba? Ganyan. First time ko kasi siya makikita. So, ang tendency, paglabas na ganon, paglabas, hindi lumabas yung isa na artista. So, pag playback namin, dun sa camera roll dali yon, dali. Maandar yung camera. So, nakuha doon sa isang sa isang camera sa kanan, nakita sa playback, nakatitig, na-stack up yung isang artista. Na-stack up yung isang artista. Nakakagat labi, nakaganon. Tapos ang lagkit ng tingin. Nakaganon. Ang ano niya, so nag-cut na, cut! Playback nakita namin. Sigawan kami, ay, so tawag itong si artist. Bakla, bakit ka naman napatigil? Ang hot niya pala. Ang pogi pala niya talaga. Gumanon tong si bakla na artist. Ngayon, hindi naman totally naglaladlad. Hindi siya totally naglaladlad. Isa siya sa mga matinee idol. Until now, matinee idol, kinababaliwan pa rin. Yummy pa rin. So, namin na hindi siya, hanggang sa, hindi niya talaga kaya. As in, na-delay kami ng ilang araw. Kasi nga, pagkatapos ng take na yon, may emergency siya. May sumundo siya sa kanya sa likod na isang artist din na bakla. Na dating boyfriend. Kaya mo na, nakaraan na to. Boyfriend ng isang comedian actress na hindi niya alam na bakla. And cut. Tama na, guys. Tama na. Kaya, ang dami kong alam na kabaklaan sa industriya ko alam. Pero yellow pa. Sarado na lang. Hindi, dyan lang. Meron pa dyan. Meron pa nga. Kahit ikaw Alam ko yan, mamang. Ha. May suguran na nangyari dyan. Ha. Iba yon. Iba yung suguran na nangyari. Oo. Iba yung suguran na nangyari Iba yung suguran na nangyari na yon. Yun, lumipas na ang taon nun. Basta clue doon sa commercial na yung Black Valentine. So, i-search nyo na yung Black Valentine na yun. Search nyo na yung Black Valentine. Sige nga, pagalingan nga. Sige nga, pagalingan nga. Black Valentine. Oo, wait lang. Tatapusin ko lang to.
Tapos sinesearch ko na. Eto, parinig ko sa inyo ah. Industry news. Stay informed Parinig and ko sa stand out inyo. at work with LinkedIn. Get the app today. Eto ah. Ready for the most romantic night of your lives. Join Pod's Pinkish White Dream Date and let your pinkish white skin lead to a once-in-a-lifetime date. Send in your picture along with a Pod's pack to PO Box 727. See the difference, and you could be one of the pinkish white beauties to win a date with these dream guys. Only from Pods. Ano, alam nyo na. Ulitin natin. Hindi ko pwede ipakita picture eh. Pero kung ano kayo, biyasa kayo rito. Alam nyo yan. Get ready for the most romantic night of your lives. Join Pod's Pinkish White Dream Date and let your pinkish white skin lead to Dream a date. once-in-a-lifetime date. Send in your picture along with a Pod's pack to PO Box 727. Kasi ang title namin dito, Black Valentine. Oo. Dream date to eh. Ano to, Valentine's Day to. Ako nagbihis kasi sa kanila rito dalawa. Sa kanilang dalawang lalaking artista na super gwagwapo. Ako nagbihis sa kanila rito. See the difference, and you could be one of the pinkish white beauties to win a date with these dream guys. Only from Pods. Hindi pa. Ito, pakita ko na ba picture? Wag na. Basta mag-ano kayo ng ano. Ito na lang yung title niya. Wait lang. Ito yung description niya. Wala kasi eh. Pangalan kasi yung description dito. Clue. Nagsusuot sila ng suit. Nagsusuot sila ng panloob. Kukuha sila ng roses. Tapos sabay silang lalabas na merong babae sa harapan nila. Ilang beses namin tinake yun. Oo. Mami Susan Minggueto, shoutout po. Ito. Sige na nga, pakita ko na nga para total wala naman tayong din rap name, di ba? Kita nyo? Ulit. Get ready for the most romantic night of your lives. Join Pod's Pinkish White Dream Date and let your pinkish white skin lead to a once-in-a-lifetime date. Send in your picture along with a Pod's pack to PO Box 727. See the difference, and you could be one of the pinkish white beauties to win a date with these dream guys. Only from Pods. Yan. Pans to. Kaya nga sabi ko nga, pampabango.
Pond's. Lotion, saka sa mukha. Yeah. Old commercial na to. Ilang taon na to? Ako ang nagbihis sa kanilang dalawa nito. Ang ano kasi namin nito, ang title namin ng commercial nito, Black Valentine. Oh, 17 years ago. Ilang taon pa lang kayo noon? 17 years ago. 17 years ago, ilang taon yun? Black Valentine ng Pants. Oh. 17 years ago, ilang taon kayo noon? Ilang taon na yon? 2026. 2009? Tama? Tama ba? Actually, hindi lang ano eh. Sino to nag-upload na to? Ay, hindi. Ano siya? 20 years ago. 20 years ago. Ano yung upload dito? Yung unang nag-upload, 17 years ago. 17 years ago. Tapos may nag-upload 20 years ago. So, dalawang upload siya. 2008. 2008. Oh. 2008, imagine. Nag-start ako 2007. Hanggang 2013. 2007, nag-start ako sa showbiz. 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13. 7 years ako. Kulang-kulang 8 years. Kasi, November 2013, nag-ibang bansa na ako. November 13, nag-ibang bansa na ako. Doon ako nag-OFW. November. Mag-2014 na. Imagine niyo, di ba? Diyos ko, kasagsagan nitong gwapo na to. Hindi, pero yummy rin naman talaga siya. Yummy-licious. Tapos meron pa siyang karelasyon na bakla rin. Na dating karelasyon. Actually, itong nakakatawa dito sa comedian actress na to, dalawa yung naging jowa niyang bakla. Clue. Yung merong naging jowa na bakla na singer na bakla. Yung artista na babae na yon, clue. Dating bubble gang. Comedian sa bubble gang.
Ay, nako, oo. Magkasunod yon. Yung isa, baklang-bakla. Yung isa, bay. Oh, yung isa, oo. Nag-enjoy pa kami rito eh, di ba? Enjoy pa tayo sa talakan dito. Enjoy pa kami sa kabaklaan dito. Wala naman masama sa pagiging bakla, di ba? May mga nag-draft ni. Si Ma'am Shirley Sabalya, hindi nakapagpigil, nag-draft ni. Ay, nako, oo. Dalawa naging naloka nga kami ron. Kinakantsawan namin yun. Eto si Mrs. Nakausap pa yon kasi may talk and text kami. Naging assistant ko sa talk and text to. Sabi niya dun sa comedian na yon na babae, kinaya mo yon, Mi? Sabi niya, kinaya mo yon, Mi? My dear, sabi niya. Ano yun? Ano? Dalawang bakla? Yung Gino na joke. Hindi naman daw niya alam eh. Oo, kasi maganda kumanta. Galing kumanta. Ano, di ba? Alam na. Alam na. Grabe. Grabe yung mga ano ko, no? Revelasyon. Oo. Sino ang dalawang pamin, mama? Singer. Magaling na singer. Yung isa matangkad. Siguro mga 5'8", 5'9", oo. Mahilig siya sa ano, mahilig siya sa ano, black shoes din. Tapos yung isa maliit lang. Ako na nga naman makikipag-meeting. Hindi na na-charge to. Both are singers, yes. Ako, napakadami yung hindi alam sa showbiz industry na hindi lumalabas sa ano, sa pinilakan tabi. Hindi lumalabas sa mga hindi lumalabas sa mga interview, hindi lumalabas sa mga chismis, di ba? Tama yung kay ano, Sis Rockwell. Tama yung kay Sis Rockwell. At least initial lang, di ba? Huwag na kayo mag-drop name. Initial na lang. Oo. Yung isa may pamilya na eh. Hayaan nyo na. Tigilan mo na yan. Mamaya may demanda ka sa ginagawa mo. Yung isa may pamilya na eh. Babe pa nga tawagan nila. Pero ano rin yun. Darna! Siyempre, wala naman po. Diyos ko, wala naman masama ron. Kumbaga, siyempre, natural yon. Itatago nila yon. It's very natural. Oo, it's very natural na itago nila yon. Kasi artista sila. Wala masama ron. Pero siyempre, di ba, nakakatuwa lang pag-usapan na itinago nila yung sistemang ganun. Di ba? Na kailangan talaga nila itago yung sistema na yun. Hindi siya halata, lalaki. O, di ba? Uy, ayaw paawat yarn. Eric. Tapos si Tita Grace, nagdadrop name pa eh. Eric Soriano. Ganon, Tita Grace, Eric Soriano.
Oo. Da, Mm. da, Hindi, tama tong kay, ano, da. kay Sis Rockwell. CB&ES. Oo. CB&ES. Pareha singer yan, di ba? Nasaan na? Hindi, kahit na. Bukas na. Mami Ann, batukan mo nga yan, si Mamang. Ayaw pa ako. Mm-mm. Ano, iladlad ko na lahat dito. Hoy, ano? Da, Mm. Mm-mm. ano na naman to? Hindi. Yan ang ayaw. Huwag kang mag-alala, huwag kang kabahan, hindi ko sasabihin. Ano ka ba? Hindi, sabi ko kanina pa sila, ikaw na lang ano, mag-aalas 12 na kasi. Hindi, tawagan mo na sila. Tawagan mo na sila. O, bahala sila. Diyan, nag-enjoy ako sa live ko. Sabi mo, nag-enjoy si Mamang sa live. Sa live. Tayo daw yung tayo daw yung Sabihin ko, hindi na tayo sa... tayo daw yung mag-meeting. Oh. Feeling naman nito may dudulas ako. Hindi ako madudulas. Yung, tinti na nga siya. Ang layo-layo ng topic namin kay Donato sa kay May Barang. nagka-drop name na nga. Iba naman yun. Iba naman yung dinadrop name. Hindi naman kay Barang to sa kay Hindi, Donato. kasi pag tuloy-tuloy ka, Oh, ayan, inaabangan ng mga yan, kaya tuntua yan. wala silang makukuha. So guys, i-PM nyo na lang ako. Dali, dediretsuin ko kayo. Mm-mm. Nasa crush ni B. Wala. Alam ko yung nakasama ni B sa concert Girl, niya something in sa Laguna. You look at me. Kinakanta na. Mm-mm. I'll never go. Far away from Ay, you. hindi pala. Ganun. Ano yun? Ano yun? Tanong mo nga. Ano yun? Pagdating kay B, saka kay D, Mamaya. keep quiet tayo dyan. Mamaya. Hayaan natin sila dyan. Diba? Kaya na nila. Kaya na nila yan. Excuse me. Kanina nga lang, diba? Hindi pa rin talaga nawala sa bibig niya yung, si ano? Okay. Si ano, okay. Diba? Mm-mm. Another issue pa, Mamang. Another issue pa. O, sige. Another issue pa raw. Okay. Si ano nga? Oo, okay lang. Diyos ko, alam naman ni Donato yun. Basta padalan nyo siya ng ng pampiyansa. Tapos, eto sunod natin. Oo, dakilang ano rin. Oy, BIP, shout out. Mamang, what time po ang meeting? Yan, ano? O sige na, mag-end na nga ako. 2 hours na naman na. kasi. Bukas na lang. O, magmi-meeting pa kami nila BIP. Oo. Sige guys, para makontento Babay na. Tinutukoy niya si at saka si Tinutukoy ko si ex niya yung pamikinto at saka yung kumanta ng kasi para matapos na yung kumanta ng yung music video ni Bibi at saka ni ayan na, natawag na. Ayun guys. So bye-bye. Tapos bukas. Bukas na, natawag na sila. Bye-bye guys. Bukas na yung issue ulit. Bibigyan ko kayo another issue sa mga hindi nyo pa alam na issue. Okay? Asan na ba si Mama? Nandito ako, naka-live ako.
Eto, maganda yung pinag-uusapan namin dito. Para itsura mo, tingnan mo, mukha ka bruha. Oo na, eto na. I-end ko na. Siya, guys. Naubos yung iced tea. Bye-bye po. Ayan. Tinatawagan na ako ng Tinatawagan na tayo ng mayores. Okay? Hindi, may meeting kasi kami about sa bala na. Sige na. Bye-bye. I love you guys. Bye-bye po.